Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon na opinion itong post ni Teo Moreno. Isinite lang niya ang post ng the law firm of Torion and Partners. Tungkol ito sa pahayag ng NBI director that a sitting vice president can be charged and this has already been settled. Parang si BP Sara, nakasuhan na? May kaso na ba sa korte? Ito, nilinaw ni Attorney Torion. Can a sitting vice president be criminally charged? Is it really settled? NBI Director Matibag reportedly stated that a sitting vice president can be charged and that this is already settled in Carpio Morales versus Court of Appeals and Binay Jr. So lumalabas kung i-base mo dito sa statement, may kaso na ang sitting vice president o nangyari na noon. Mayroong vice president na nakasuhan, ganun ba? Oh. With due respect, that statement requires serious qualification. Ipinaliwanag ni Attorney Torion. The case being cited is Conchita Carpio Morales in her capacity as the Ombudsman versus Court of Appeals and Gijomar Erwin S. Binay Jr. In bank per Justice Perlas Bernabe. The case is important, but it does not involve a sitting vice president being criminally charged. The respondent there was Gijomar Erwin Junjun Binay Jr., who was then the mayor of Makati City, a local elected official. He was not an impeachable officer. The case arose from administrative and criminal complaint involving the Makati City Hall parking building. That distinction matter. The Supreme Court made three major rulings in that case. First, basta ang sinasabi dito, yung sinite ng NBI director na ruling, it does not involve an impeachable officer, kundi isang mayor ng Makati, Gio Binay Jr. Kaya, it does not make sense. Para bang, I don't know, anong gusto nilang palabasin. Basta ang alam ko, wala pang sitting vice president na nasampahan ng kaso. Especially BP Sara. Kasi, ang vice presidente pwedeng sampahan ng kaso. Hindi katulad sa presidente na merong immunity while he or she is in office. After na wala na siya sa kanya opisina, yan, pwede nang sampahan. Kaya ang Pangulong Marcos Jr. ngayon, hindi pa pwedeng magsampa ng criminal case sa kanya. Hintayin natin sa 2028. Kaya importante kung yung post ni Mr. Sino to? Jason Sa, nung kasagsagan pa sa issue sa health ng Pangulo. Sabi niya, para sa akin, gusto kong maging malusog ang Pangulo. Para mabuhay pa siya ng matagal, para sa 2028, pag upo ni BP Sara, pwede siyang panagutin sa mga ginagawa niya ngayon. Ganon ang sabi ni Mr. Kaya walang kaso ang presidente sa ngayon, ang vice pwede. Ang alam ko lang na pwedeng ikaso sa kanya yung grade 3 and inciting to sedition. Yung sinabi niya na pag may mangyari sa kanya, meron na siyang hitman na kinontak para igurgor ang tatlong kalaban niya. But ang alam ko wala pang resolution ang fiscal up to now. I don't know bakit ang fiscal wala pa.
Kaya yung bagay na yan, reklamo na yan, yan din ang ginagamit ngayon sa impeachment. Na lumalabas doon sa hearing sa Kamara, inamin ng NBI na ongoing pa ang kanilang investigasyon. Nakakatawa eh. Yung posibleng hitman, ang sabi ng NBI director, they are looking yung possibility na baka ang hitman galing mismo sa security ni BP Sara. Oh, that's nonsense. Malaking sampal sa sa dignity, honor ng mga miyembro ng Vice President Security Detail or Guard. Imposibleng mangyari yan. But anyway, kung yun ang opinion ng NBI, di, sige, imbestigahan ninyo. Sana mahanap nyo ang assassin na hinihinalaan ninyo na mag-gurgur sa mga binanggit ni VP Sara. But anyway, salamat Attorney Torion sa inyong pagpapaliwanag sa mga isyong ganito. Ang alam ko dito sa grupo ni Attorney Torion, maliban sa ginawa niya, may mga kaibigan pa siya na nagsampa ng kaso, petition sa Supreme Court tungkol sa proceedings, House proceedings sa impeachment ni BP Sara. So yun na lang po ang abangan natin. Dalawa ang nakikita kong victory ni BP Sara. Yung kanyang panalo sa impeachment trial sa Senado at saka yung panalo niya sa Supreme Court. Hindi naman ako abogado, kaya lang, opinion ko lang ito, my prediction ko lang ito, mananalo si BP Sara sa mga kaso na isinampa niya sa Korte Suprema laban sa Committee on Justice ni Congresswoman Luistro. Sana magdilang anghel ako, mananalo rin siya sa impeachment trial sa Senado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa balay sa natabangan na mo og yero. So mo na ni ang itsura sa iyang atop, mo na ni ang kadako sa buslot ug mo na sad ni ang kagkaluag. O makita gyud nato nga karaan na gyud kaayo og ulanan na gyud og muulan. Tungod sa kadugayon na sa iyang atop, ingani na gyud ang itsura. Ug mo na ni ang yero nga among ginahatag nga ilang ipuli karon sa ilang atop nga nabuslot na. O karon na atupan na gyud tong balay ni ate nga kuan na buslot na kaayo. Kita gyud nato nga napulihan na tong mga buslot. Salamat sa Ginoo kay ang akong napulo na ka tuig nga sin nga mga buslot na karon. Nagpasalamat ko kay naayuhan na gyud na hinabangan ko. Salamat kaayo sa naghinabang sad ug sa tanan nga nagkuan ani nga nagdala sa kuan
Sen, salamat kaayo sa tanan Salamat kayo. nga kuan kuan pa nga ni nga kuan nga ang tanan nga kan matabangan sa aning hinabang. Salamat kayo. Salamat.